Halu, halu, halu sa tatay mong kalbo. Sabihin mo sa lola mo, break na kami. Ba't ko pa naisip yun? So, eto na, mga impacta, mga kadipungal, at mga katukmol. Kitang-kita nyo naman, kagigising ko pa lang, di ba? Halata naman siguro sa itsura ko, ano? Ganyan kasi ako mag-vlog ng a day in my life. Literal na bagong gising. Hindi gaya ng ibang nagbablog dyan. Kunwari, kagigising lang sa video, pero naka-blush on na. Ako kasi guys, wala akong pakialam sa magiging itsura ko sa video. Basta't naisipan kong mag-vlog kahit may muta-muta pa ako dyan, go! Pampataas din kasi ng engagement pag may nambash sa'yo. Charot. Hindi kasi important. Ay, ano yan? May cleavage? Kung makatakip naman ng dibdib, akala mo kung 36 inches? So ayun, sabi ko nga, hindi importante sa akin kung ano ang tingin ng ibang tao sa itsura ko dito sa social media. Ayoko kasing tumaas yung expectations nila. Kaya mas gusto ko yung chararat sa Facebook. Pero sa personal, pak! Gandang di mo, inakala. Hindi ganun kasarap. Matigas. Nasarap kasi nung binili ko. Day off ko pala ngayon at naka-flight mode yung cellphone ko dahil ayoko nang istorbo habang nagbablog ako. Tapos baka tumawag-tawag din kasi yung supervisor kong tukmol. Lagi na yan kasi tuwing off ko namimihasa na. Kaya mayang hapon na lang ako mag-online. So after ko kumain ng kape at uminom ng hopya, tara na at samahan ninyo ako dahil ipapakita ko sa inyo ang mga pinagagawa ko tuwing day off ko dito sa Saudi Arabia. Para sa mga interesado lang ha. Kasi alam ko naman na hindi lahat ay may pakialam sa mga pinagagawa ko sa buhay. Unless ikaw ay isang marites. Charot. So, una ko pong gagawin ngayong araw ay magtatapon ng basura. So, hindi po pagkain yung bitbit ko ha, basura yan. Nakagawian na kasi namin dito na pagbaba mo, dapat may bitbit kang basura. Lumabas ako, hindi pa ako naliligo kasi may magpapagupit ako for today's video. Oo, may imimit kasi ako mamaya na isang vlogger and streamer and influencer, one of the most influential personalities in Saudi Arabia. Hindi ko sasabihin kung sino, syempre. Kasi hindi naman kami magva-vlog. Business meeting yung gagawin namin, hindi collaboration. Kaya kailangan ko magmukhang fresh kasi sakto, magdadalawang buwan na rin naman tong buhok ko, di pa nagugupitan. Kaya tingnan nyo, abangol na ako. Tinatawag na tuloy akong bruha ng mga bashers ko. Sa likod lang pala ng accommodations namin, yung pagupitan. Ito na yung pinakamalapit na pagupitan sa amin. Kaya dito na lang ako para di na mapalayo. Pagpasok ko, may mga nakasalang pa. Kaya lumabas ako ulit kasi naalala ko, wala pala akong cash B. Kaya punta muna ako dito sa may Al Raji ATM para mag-withdrawal method. Dapat lang din ang barbershop na ito. Alam nyo guys, sa totoo lang, isa sa mga nagustuhan ko dito sa accommodation namin, kahit ang sikip-sikip sa kwarto dahil pinagsisiksikan kami, ay yung location niya kasi napaka-accessible and convenient sa lahat. Likuran lang namin, barbershop, tsaka bangko. May pharmacy na rin dito malapit, may bilihan ng gulay, kaliwat kanan yung bakala at may mga kainan ng kabsa, bilihan ng shawarma, may laundry shop din dito malapit, may gasolinahan. Kung sawa ka na uminom ng tubig, basta lahat andito na nakapaligid sa amin. Bahain nga lang. Siguro yung kulang na lang dito na hahanapin ko, yung bilihan ng fresh na isda at karne ng baka. Ganon. Ngayon, nakasalang na ako. Medyo kinabahan na ako dito sa nanggugupit sa akin kasi first time ko lang magpagupit sa kanya. Doon kasi ako lagi sa isa kaso busy naman. At tama nga yung naging kutob ko kasi hindi talaga siya ganun kagaling. Nagmukhang bunot talaga yung buhok ko, guys. Naloka ako. Tapos pas na-stress pa ako nung sinabi niyang okay na to, tapos na. Halos mayak-yak talaga ako, Diyos ko. Pero buti na lang, naturuan ko talaga siya ng gagawin niya. Sabi ko, bawasan mo pa to, ganito, ganyan, nipisan mo to, ganyan, hindi pantay. Ayun, nakuha naman niya kahit papaano. Pero alam niyo, aware naman siya, guys, na hindi siya ganun kagaling. Kasi nung nagpagupit ulit ako dito, tinanong na niya ako kung ako ba o yung isa. Hindi kasi pala siya nang gugupit ng Pilipino kasi hindi niya namimit yung standard. Nagkataon lang din ngayon na ang dami nang ginupitan nung isa na magaling. Kasi ang dami pang nakapila, kaya siya yung inutusan na manggupit sa akin. Di ko man alam na ganito kalabasan. Uy! Pero nakabawi naman siya guys kasi nag-offer siya sa akin ng hair color. 30 lang daw kaya pinatus ko na. Ay Diyos ko, satisfied ako B. Hindi niya kasi tinipid yung buhok ko ng pangkulay. Tinapak-tapak niya talaga yung paglalagay. Tapos sabi pa niya, hinaluan daw niya ito ng tinta ng pusit kaya maitim na maitim talaga yung kalalabasan. Ay, tapos na niya ilagay lahat ng pangkulay. Banlaw na lang pero parang okay na ako sa itsura ko B. Parang ayaw ko na tuloy pabanlawan. Charot. Nagustuhan ko rin yung pagbanlaw niya sa buhok ko kasi bukod sa nilagyan niya ng papat yung tenga ko, nakala ko kukulikulan niya ako. Yun pala para hindi matubungan ng tubig. Ang galing din niya mag-massage ng ulo. Nakakakiliti ba na ang sarap? Parang abot hanggang langit. Kitang-kita nyo naman sa facial expression ko, di ba? Kung gaano ka sarap magmasahe ng ulo ang Indianong ito.
Oo guys, nakaka-relax talaga habang binabanlawan niya. At nung matapos na niyang banlawan, habang pinapatuyo yung buhok ko, massage din niya pati, ay, sandali lang kuya, parang nakalimutan mo tanggalin yung bulak sa kabilang tenga ko. So ayun nga, nung natuyo na tong buhok ko, massage pa niya talaga yung ulo ko hanggang likod, hanggang sa mga braso, balikat. Ay, Diyos ko. Hindi ko nga lang masyado nabidyohan kasi nag-enjoy na ako eh. Napalaki nga yung bigay ko sa kanyang tip eh. Hindi ko na sasabihin kung magkano kasi baka ibash ako. Sa panahon na kasi ngayon eh, kapag nagbigay ka tapos pinost mo, ibabash ka. Tapos pag di ka naman nagbigay, ibabash ka pa rin. Eh di wag ka na lang tumulong, at least nakaipon ka pa, di ba? So ito na po ang resulta ng aking new hair color and haircut. Oh, pak, di ba? Gandang di mo inakala talaga. Tapos ang itim pa nung buhok ko, guys. Mas maitim pa yata ito sa budhi ko. Parang nagko-color blue nga eh kapag nasisikatan ng araw. So pag uwi ko sa bahay, syempre naligo ako. Saka nag-toothbrush kasi makati yung mga buhok, lalo na sa lalamunan. Pero di ko na binidyohan, syempre, alang ipakita ko pa sa inyo. Tapos nagpahinga hanggang sa makatulog. Tapos pagsapit ng alas 4 ng hapon, ito na yun. Kaya nga naglalakad ako kanina pa, di ba? Mamamasyal lang naman ako dito sa my park na malapit sa amin. Which is, lagi ko namang ginagawa tuwing day off ko. Basta walang ganap para mag-live at mag-voice over dito sa park na lagi kong pinupuntahan. Maganda ba ako kumuha? Di maakalaing may ganyan sa Saudi, di ba? Masagasaan na ako. Andito po ako ngayon sa Arkansas. Dito sa may Arkansas Alcobar. Oo, kung hindi nyo alam kung saan po yung Arkansas, kapag nag-ipon ka ng pera, kailangan mo siyang ilagay sa Arkansas. Bale, OA. So, ang dami kasi nagtatanong, kahit wala naman. Tuwing nagla-live kasi ako, doon sa may maraming puno dito sa Saudi, ang dami nagtatanong kung nasa Pilipinas na daw ako kapag nagla-live ako. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung saan yon at para patunayan na nasa Saudi Arabia yung location na yon. Okay, so kumbaga ang vlog na ito ay i-break natin yung stigma na ang Saudi Arabia ay puro lamang disyerto at mga camel ang makikita mo. Pero hindi, ito tignan nyo sa harapan ko. Oh. Barcelona, Spain. May mga kalapating mababa ang lipad. So pagpunta mo dito sa mismong damuhan, marami ng puno dito, B. Tignan nyo, may mga ipil-ipil ba yan? Mahogany? Hindi, eucalyptus. Tignan nyo, sa Saudi yan. Ayan yung park na malawak, mainit. Pinaglalaroan ng cricket. Oh, ang ganda dito, 'di ba? Nakaka-refresh. Pero hindi pa ito yung mismong park ha na tinatambayan ko lagi. Dinadaanan ko lamang po ito. Pero masarap din tumambay dito. Medyo matao nga lang kapag hapon. Kaya dito po ako tumatambay talaga sa may katapat niya. Pagtawid dito sa highway tawid na papuntang Tandang Sora. Charot. Ayan siya, oh. So ngayon, dahil nga sa lagi akong napagkakamalang nasa Pilipinas, babansagan ko po ang park na ito na Al Pilipinas Park. Oo, kasi nabili ko na siya. Pag-aari ko na ito, guys. Charot. Kasi lagi nga ako napagkakamalang nasa Pilipinas kapag dito ako tumatambay eh. So, tatawagin nating Al Pilipinas sa Al Tukba, Al Kubar. O, diba? Oh, tatawid na ako, ha? Oh my God. Ang suso ko. Yan. I am here na po. Ang ganda, diba? Wait lang. Bale, may jogging trail na nakapaikot ang park na ito, kaya ito yung iikutin natin. Babaybayin natin ito habang tayo'y nagkukwentuhan. So, para sa inyong kaalaman guys, napaka-special sa akin ang park na ito, kaya ako pabalik-balik dito. Kasi dito ko po unang na-shoot yung kauna-unahang outdoor vlog ko na in-upload sa YouTube. Year 2020 pa yun. At nasa 100 views na nga yata yun ngayon eh. Wala kasing kakwenta-kwenta man yung mga vlog ko dati. Bale, may kasama akong namamasyal noon dito. Tapos bigla niyang hiniram yung cellphone ko para mag-video-video. Tapos ayun na, nakagawa na kami ng isang vlog. Kung ano-ano pinagagawa ko dito noon. Humiga-higa ako sa may damuhan, umakyat-akyat ako dyan sa may mga puno. Tapos kumanta-kanta ba? Kasi hindi pa ako na nagvo-voice over eh, direct voice pa lang. So yung sinut namin na video dito, kumbaga yun po ang naging go signal para tuluyan na akong magsimula sa pagva-vlog. Ganon. Tignan nyo sa ilalim, ang daming mayroon sigurong snake dito, na? Kasi masyadong makapal na yung dahon na hindi nalalaglag, Nakakatakot naman dito. Baka sumilip si Best, 'di ba? So diretso tayo dito sa jogging trail. Nasa bandang unahan pa lang tayo ha. Hala, nagsanga siya. So saan ako dadaan? Sa right where there is nothing left? Or sa left where there is nothing right? Siyempre sa right tayo kasi dito sa left, iikot ko ulit, babalik tayo dito. Oo. So dito ako sa right. Okay.
So pagdating ko na naman dito, tignan nyo, naloka ako. Mayroon na namang sanga. Oo, saan tayo? Sa right or sa left? Kapag sa left kasi, babalik ka ulit doon, paikot. Oo, doon sa pinagsimulan natin. So, sa right tayo para mabaybay natin yung kabuuan ng park na ito. Ayan. Hinarap ko yung camera, nakakahiya naman. Baka sabihin nyo, hindi ko na pinapakita yung mukha ko. Ay, there is a crowd. Oh my God. Ang dami kasing uwak dito, guys. Bukod sa mga kalapate. Sige, harap ko na, ha? So, bukod doon sa sedimental rock value na ginampanan ng park na ito sa aking pagbablog, isa rin sa mga dahilan kung bakit gustong-gusto ko laging tumambay dito kasi napakatahimik ng lugar, napaka-peaceful, tapos hindi masyadong crowded. Kaya kahit mag-voice over ako dito magsisisigaw, hindi ako mahihiya kasi wala masyadong nakakarinig. Tapos alam nyo, kapag nakatambay ako dito, feeling ko may peace of mind ako. Yun bang parang nawawala lahat ng mga iniintindi ko sa buhay. Ganun. Mahilig din kasi ako mapag-isa na tao. Mas nag-enjoy ako kapag wala ako masyadong iniintinding iba. Ganun. So ayan, may right and left na naman tayo. Pero ngayon, dito na tayo sa my left. Kasi kapag sa right tayo dadaan, babalik na naman ulit tayo doon sa umpisa. Pipiliin natin ngayon ang left where there is nothing right. Ang OA. So ito may sanga na naman. Ayan, may mga uwak. Diyos ko. Right and left. Pero kahit ano na dyan ang sundin mo, bahala ka na gyud. Kasi pag sa right ka dadaan, iikot ka doon, pabalik dito. Dito ka din lalabas sa left. Pag sa left ka naman, iikot ka ulit. Dito ka ulit babalik sa right. So dead end na po kasi ito. Ito na yung ano niya. Dulo niya, pinakadulo niya talaga. So pag diniretso natin to, mag-u-turn na tayo pabalik. Ganon yon. Ang kagandahan naman nitong jogging trail sa park na ito guys, napapaligiran siya ng puno, kaya hindi mo masyadong ramdam yung init kahit summer. Kaya maganda mag-jogging talaga dito. Siguro kahit maka 3 hanggang 5 ikot ka lang, Diyos ko, solve ka na. Bawas na ang mga kolesterol at fats mo sa katawan. So after ko libutin at ikot-ikutin itong buong park, naakala mo nabili ko na. Naupo muna ako dito sa may upuan nilang semento para magpahinga. Hindi na rin ako nakapag-live at nag-voice over noong mga araw na to kasi kulang na sa oras. May pupuntahan pa nga kasi ako mamayang gabi, 'di ba? Sabi ko makikita kami ng isang vlogger. Magpahinga lang ako dito saglit, tapos mamaya ang gagawin ko ay mag-aalaang ako as in buang para mag-practice ng air bending, water bending, tsaka earth bending at huwag na siguro yung fire bending, baka kasuhan ako ng arson dito. Ano? So, pwedeng humiga ako dito. Oo, pinipikit ko yung mata ko. Pwede ka matulog. Safe naman dito guys. Walang gagawing masama sa yung mga tao. I am an OFW in Saudi Arabia. Of course! Hindi ako maniniwalang puro disyerto at camel lang ang makikita mo dito. Ayan no, kitang-kita nyo naman, di ba? At dahil nga sa day off ko ngayon, nag-meditate na lang ako dito. Nagpalakas na lang ako ng aking chakra. Nang sa gayon ay ma-activate ko na ang Sagi mode. Dito na rin pala ako nag-shoot sa may mini hill ni Enrique Hill. Nung parang intro ba sa Avatar, ganon. Tatambling-tambling pa nga sana ako dyan kasi di man ako marunong. Di man ako si Jong Hilario. Kaya umakyat na lang ako dito sa may puno na may maraming hantik para maisagawa ang air bending. Tapos inantay ko talagang buksan nila itong pandilig nila ng mga damo dito sa ilalim ng lupa para magawa ko yung water bending ni Katara. Kaso nagmukha naman akong may katarata, be. Tapos kunwari sisindihan ko na lang siguro itong basurahan nila na made of semento kaya hindi nila nakaw. Para naman ako'y maging isang fire bender. Kumuha naman ako ng mga bato tapos itinapon ko kahit ang bigat-bigat. Para lang magmistula akong isang tanga. Earthbender, syempre. Hanggang sa naging isa na akong wood style bender. Nahaluan na ng Naruto, be. Yun lamang po ang aking pinagagawa sa a day in my life during day off. Para lang akong timangba. Naway nag-enjoy po kayo na makita ang mga magagandang tanawin dito sa bansang Saudi Arabia na di mo aakalaing mayroon nga talaga na pwedeng pang aesthetic yung mga view. Kada hakbang sa lupa'y para akong nalulunod at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lamang kaya ko. Di ba ganun yung mga tugtugan kapag aesthetic yung video? Maraming salamat po sa panonood. Muli ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity. Let's make people happy and break the stereotypes in the nature of Saudi Arabia. Ay, may langgam din pala dito, B.